Napagalaman natin sa nakaraang episode ang 8 rules ng Calling Game. Dito na din ipinakilala ang mga bagong mahahalagang karakter tulad ni Hana Kurusu at Fumihiko Takaba. Sa pagtatapos ng episode na ito ay nakita natin ang pagkasawi ni Principal Yaga sa kamay ng isa pang principal. Hindi na din natin patatagalin at ituloy na natin ang kwento. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod pang mga episodes. Nagpatuloy ang kwento sa Zenin Clan. Makikita dito si Naoya at iniinsulto nito si Maki dahil sa mga peklat niya sa muka. Hindi nagpatinag si Maki at bumawi din ito sa kanya. Wika ni Naoya na si Maki ay hindi nakakagamit ng cursed technique at hindi nakakakita ng cursed spirit kaya walang saysay ang lahat ng pinagdaanan niya. Dagdag pa nito na nalungkot siya sa pag-alis ni Maki kaya ngayon narito siya ay pwede na niya siya ulit bulihin. Pero hindi ito pinansin ni Maki at dumiretso siya sa warehouse at agad na sinalubong ng kanyang ina. Paalala nito na bawal sila pumasok sa warehouse pero binaliwala lang ito ni Maki. Nag-flashback ang kwento noong kinakausap ni Maki si Megumi para kumbinsihin na maging leader. Hindi pala gusto ni Megumi na maging leader ng Zenin Clan. Pero dagdag ni Maki na bilin ng nakaraang leader na iiwan niya kay Megumi ang lahat ng kayamanan ng Zenin. Pero gusto ipasa ni Megumi ang responsibilidad kay Maki. Paliwanag ni Maki na nakuha ni Megumi ang cursed technique ng kanilang pamilya. Nakakagawa na din siya ng dumain at kaibigan siya ni Gojo kaya siya lamang ang nararapat dito. Dagdag pa ni Maki na kung siya ay hindi pa siya handa. Dahil hindi pa siya makagawa ng lugar kung saan nababagay ang kanyang kapatid. Dito na nagseryoso si Megumi at sinabing naintindihan na niya. Bumalik na ang kwento sa warehouse, biglang sumigaw ng sobrang lakas ang kanyang ina. Tanong nito na bakit laging ganto si Maki. Malamig na bilin nito na bigyan naman siya ni Maki ng rason para sumaya sa pagsilang niya sa kanya. Dito na nga pumasok si Maki sa warehouse at laking gulat niya nang bumungad sa kanya ang kanyang ama. Na tila ba ito ay talagang inaasahan siyang dumating. Nagsalita ito na wala ng kahit isang cursed tool dito. Sa gilid nito makikita si May na nanghihina na, nagagalit si May sa pagpunta ng kapatid niya dito. Hindi makapaniwala si Maki sa kanyang nasasaksihan. Samantala pumunta naman ang kwento kila Naoya. Kausap niya dito ang isa pang elite ng Zenin Clan na si Jinichi Zenin. Nagagalit ito sa paglabas ni Naoya para hanapin si Megumi. Masyado siyang padalos-dalos kaya nababagay si Megumi maging clan leader. Marami ding maimpluwensyang tao ang boto kay Megumi dahil kaibigan nito si Gojo. Pero tulad niya ayaw din niya na iasa kay Megumi ang future ng kanilang clan. Subalit may magandang relasyon na nabuo si Megumi sa leader ng Kamo Clan. Kaya hindi maganda kung ngayon nila papaslangin si Megumi dahil masisira ang reputasyon ng Zenin Clan. Paalala nito na sinusubukan nila Megumi na palayain si Gojo sa seal. Pero dahil nagkaroon na ng sentence kay Gojo na isa siya sa may kasalanan sa Shibuya incident kaya ang sino mang magpapalaya sa kanya sa seal ay ituturing na kriminal ito ang gagamitin nilang advantage. Dito nila papaslangin sila Megumi, Maki at Mai, ang gagawin nilang rason ay ang pagrerebelde ng mga ito para palayain si Gojo. Natutuwa si Naoya sa kanyang narinig, kaya pala nakahanda ang ama ni Maki na patayin sila upang makuha nito ang tiwala ng Jujutsu Headquarters. Siya pala mismo ang nakaisip sa planong ito. Makikita na gagamit ang ama ni Maki ng secret technique ang Art of Falling Blossom Emotion. Sa lakas ng technique na ito ay kaya nitong wasakin ang mga domain expansion. Samantala si Maki ay may hawak na cursed blade na mula pa kay Juzo Mumiya, ang Dragon Bound, sumisipsip ito ng cursed energy sa humahawak nito at ginagawa itong puwersa base sa gusto gawin ng user. Sasamantalahin ni Maki ang kanyang advantage dahil hindi pa alam ng kanyang ama kung ano ang kayang gawin ng kanyang cursed tool. Nagsalita dito ang ama ni Maki, tanong nito kung alam ba niya kung bakit hindi siya ang naging leader ng Zenin Clan, kundi ang kanyang kapatid. Sagot ni Maki, dahil isa siyang hangal at handang patayin ang sarili niyang anak para sa kapangyarihan. Dito na nga naglaban ng dalawa, sobrang bilis ng ginawang atake ng ama ni Maki, ngunit nagawa niya itong iwasan. Pero bago tayo magpatuloy mga bro, 20 likes ang goal natin sa video na ito. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 20 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 4. Kayo na lang ang hinihintay ko. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. At sa sumunod na atake nagawa ni Maki na sirain ang katana ng kanyang ama. Ngunit hindi pa ito tapos, binalutan ng kanyang ama ng cursed energy ang naputol na katana at hiniwa sa tagliran si Maki. Hindi maintindihan ni Maki ang nangyari dahil alam niya ay nagawa na niya itong putulin. Dito na ipinagtapat ng kanyang ama na kaya hindi siya naging clan leader ay dahil ang mga anak niya ay walang kwenta. Pagkatapos nito makikita ang ama nila Maki na kinakaladkad sila. Galit na galit pa rin ang kanilang ama dahil sa kanila hindi siya ang naging leader ng kanilang clan. Kinukumpara niya ang kanyang sarili kay Naobito ang kanyang nakatatandang kapatid dahil pantay lang ang lakas nila sa lahat ng bagay maliban sa isa, ang kanyang mga anak ay walang kwenta. Natatawa na lang na sumagot si Maki na ang hilahan pababa ay naging virtue na sa kanilang bansa. Inihagis na sila ng kanilang ama sa isang basement.
Paliwanag nito na dati ang lugar na ito ay isang training and punishing room. Mayroon ditong grade 2 curse level pababa sa kasalukuyan, hindi pa sila lumalabas dahil natatakot sila sa kanya. Pero sa oras na umalis siya dito ay kakanin silang dalawa ng mga ito. Dismayado ito kay Maki dahil kahit may maganda siyang pisikal na lakas, sila ay mga sorcerer at nagsasanay sila para palakasin ang kanilang cursed energy. Dito na namaalam ang kanilang ama. Naiwan na ang magkapatid upang kainin ng mga cursed spirit. Hinawakan ni May ang dibdib ni Maki at nalaman na ang puso niya ay tumitibok pa din wika nito na alam na niya na mangyayari ang bagay na ito at sa hindi inaasahang pagkakataon hinalikan niya si Maki. Bigla na lang itong nagising sa dalampasigan. Bigla na lang nagsalita si May kung naintindihan ba ni Maki ang cursed technique niya, dagdag pa nito na sugatan na din siya mula sa hiwa na tinamo niya sa kanyang ama. Pero wika niya na mayroon siyang naisip na technique ngunit kapag ginamit niya ito ay siguradong mamamatay siya. Pero hindi rin nagtagal ay nagpaalam na si May kay Maki, hindi maintindihan ni Maki ang mga sinasabi niya at pinababalik niya ito. Dito ibinunyag ni May na may nadiskubre siya matagal na. Naintindihan na niya kung bakit masamang pangitain o bad omen ang kambal na sorcerer. Ito ay dahil kailangan magsakripisyo ng isa. Para sa Jujutsu World ang mga kambal ay iisang tao lang, ibig sabihin si May ay si Maki at si Maki naman ay si May. Kaya kahit anong pagsusumikap ang gawin ni Maki, wala itong silbi dahil walang plano si May na maging mas malakas. Kaya niya gumamit ng curse technique pero si Maki ay hindi, kaya habang siya ay naririto, hindi lalakas si Maki. Nagmamadaling tumatakbo si Maki at sinabing naintindihan na niya ito at pinababalik ang kanyang kapatid. Dito na namaalam si May at nagiwan ng isang regalo, ito ay ang kanyang cursed energy, dagdag pa nito na kailangan mangako ni Maki. Gusto niya na wasakin ang lahat, diin ito sa kanyang ate na wasakin niya ang lahat. Dito na unti-unting nagising si Maki. Tinatawag nito ang wala ng buhay na si May. Sumisigaw si Maki habang napapalibutan sila ng mga cursed spirit. Sa kabilang banda agad nakuha nito ang atensyon ng kanilang ama. Nakaramdam ito ng nakatatakot ng cursed energy. Nagtataka din siya dahil nawala ang lahat ng cursed spirit dito, batid niya na nakakaramdam ang kanyang katawan ng bagay na matagal na niyang gusto kalimutan. Nang maintindihan niya ang tunay na nangyayari, agad ginamit ng ama nila Maki ang pinakamalakas nitong teknik ang Strong Flame, desperado na itong tapusin si Maki ng tuluyan. Ngunit sa isang iglap natapos ang laban at hinati ni Maki sa dalawa ang ulo ng kanilang ama nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, nabukas na din sa wakas ni Maki ang kanyang pakpak. Wika nito kay May na magsisimula na sila. Samantala sa Zenin Clan Facility bigla na lang may tumunog na alarm, may tumatawag kay Jinichi na isang bata dahil nababaliw na daw si Maki. Wika nito na pinaslang niya ang kanyang ama at ang Kukuru Squad ay kasalukuyang nilalabanan siya. Hindi naman ito makapaniwala na si Ogi ay matatalo ng ganon-ganon na lang. Wika naman ng isang elite na kahit si Ogi ay pwede din matalo din kung ito ay isang surprise attack hinala nila na ganon ang ginawa ni Maki. Inutos nito na siguraduhin nilang mahuhuli na nila si Maki bago pa siya makarating doon. Dagdag pa nito na siguraduhin buhay pa si Maki dahil siya ang tatapos dito, ito pala ang captain ng Kukuru Squad na si Nobuaki Zenin. Ang squad pala niya ang nakatalaga para sa mga Zenin na walang cursed energy katulad ni Maki. Papunta na ang mga ito sa lugar kung nasaan si Maki at agad siyang pinalibutan. Ipinakita dito ang standoff ng buong squad laban kay Maki. Pero tila ba si Maki ay walang intensyon makipaglaban, hanggang sa maalala niya ang kanilang pangako na wawasakin niya ang lahat, sa isang iglap ay naputol ang kamay ng lalaking ito. Sinundan pa ito ng brutal na atake ni Maki sa iba pang Kukuru members. Walang habas na pinapaslang ni Maki ang lahat ng tao na narito. Siya ay nagkaroon ng pambihirang awakening. Pagkatapos nito dito na dumating ang captain at labis siyang nagulat sa kanyang inabutan, naubos na ang kanyang squad. Samantala may isang lalaki ang nasa gilid ito ay isang earthbender at sinubukang hulihin si Maki gamit ang kamay na lupa. Narito na ang mga captain ng Zenin Clan, ang pinakamalakas na squad ng buong Zenin Clan. Nagsimula na ang palitan ng malalakas na atake, pero kapansin-pansin na nagagawa silang sabayan ni Maki mag-isa. At sa isang iglap dinukot ni Maki ang lalamunan ng dalawang captain na ito. Pero bigla niyang naramdaman na parang may pumipigil sa kanya, ito pala ay curse technique ng isang pang-Zenin na si Ranta. Agad na sumugot si Jinichi para tapusin si Maki pero laking gulat ni Ranta na hindi niya ito kayang pigilan. Nawawasak na ang kanyang mga mata na nagpahinto naman kay Jinichi pero agad sumigaw si Ranta na tumuloy siya at huwag magdalawang isip.
Dahil si Maki ay naging katulad na din ni Toji, dati pa sana ubos ang Zenin clan kung gugustuhin ni Toji. Pero dahil wala itong interes na patayin silang lahat kaya andito pa ang Zenin clan. Pero ngayong ito mismo ang plano ni Maki kaya kailangan nila siya patayin dito mismo. Dito na nagpakawala si Jinichi ng sunod-sunod na malaking mga suntok na nagwasak sa buong paligid. Tanong ni Ranta na ngayon ay bulag na kung nagawa ba ito ni Jinichi, pero makikita natin na hawak-hawak ni Maki ang ulo nito. Dumating na din dito si Naoya at tinanong si Maki kung may puso ba siya, sagot naman nito na wala na dahil kinuha na ito ng kanyang ama. Ipinakita dito si Naoya, noong siya ay bata pa, masyado itong kumpiyansa na siya ay isang genius at siya ang magiging susunod na clan leader. Ngunit mayroon isang palpak sa Zenin clan na walang kahit anong cursed energy at ito nga si Toji. Dito na nga nagsimula ang laban ni Maki at Naoya. Tila ba si Maki ay naging papel at tumilapo ng sobrang layo. Galit na sinabi ni Naoya na hindi siya si Toji. Nagpatuloy si Naoya sa pagbugbog kay Maki, walang humpay ang kanyang pag-atake. Wika ni Naoya na siya ang magiging pinakamalakas sa lahat. Makikita dito na nahihirapan na si Maki, at ginamit na din ni Naoya ang kanyang full speed, na tinapatan naman ni Maki ng Shiranui style. Kahit na binigyan siya ni Mai si Maki ng napakatibay na katawan na kasing tigas ng bakal, madami nang naubos na dugo si Maki sa pakikipaglaban niya sa kanyang ama, kaya kailangan na niya ito tapusin sa lalong madaling panahon. Naiisip ni Naoya ang plano ni Maki kaya iniwasan niya ito, at pumunta sa likuran niya, ngunit inaasahan na pala ni Maki ang ataking ito, dahil sa bago niyang katawan, kaya na niya sundan ang bilis ni Naoya, at binigyan ito ng napakalakas na suntok. Si Naoya ay na One Punch Man. At dito na nagtatapos ang Season 3 Episode 4 ng Jujutsu Kaisen Culling Game. Panoorin nyo na din ang Episode 5, ilalagay ko na yon sa ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-like para maka-next episode agad tayo.